At panayam po muna tayo, makakausap po natin ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard naman ho dito. Kamustahin po natin yung sitwasyon sa mga pantalan, yung mga sasakyang pandagat na sinasabi nga ilang milyon po yung in-expect na ikakarga or bibiyahe gamit ang mga sasakyang pandagat ngayon pong Semana Santa. Kausap po natin mga kabombo ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, si Commodore Noymi Cayabia. Magandang araw ho sa inyo, Commodore. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Si Bombo Genesis at Bombo Jai ho ito. Kamusta ho yung ating mga preparasyon? Kamusta yung deployment po ng mga personnel ng Coast Guard and including yung mga assets ho natin? Kasama na po yung mga inspection sa mga pantalan ngayon, Commodore. Yes, Sir Genesis, sa direktiba po ng ating Pangulo at ng DOTR Secretary Giovanni Lopez na siguraduhin po ang kaligtasan at seguridad po ng ating mga kababayan na uuwi sa kanilang mga probinsya. Naka-full alert status na po ang lahat po ng Coast Guard operating units po natin nationwide. Nagsimula po tayo ng March 28 at magtatapos po ito hanggang April 5 in anticipation po sa influx ng ating mga pasahero ngayong uuwi po ngayong Semana Santa. Tayo po ay nag-deploy na rin ng halos 17,000 PCG personnel nationwide kasabay po ng aming mga floating assets at naka-activate na rin po 24/7 ang aming po mga deployable response groups composed of rescue swimmers, mga medics and nurses para magbigay po ng agaran tugon sa ating po mga biyahero kung kinakailangan. Naglagay na rin po tayo at nagtayo ng ating passengers assistance desk sa lahat po ng pantalan para umalalay po sa ating mga biyahero kung sila po ay may katanungan sa kanilang mga biyahe. Kasama rin po ang pagbibigay ng mabilis na emergency medical assistance kung kinakailangan. At sa direktiba po ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hilgavan, atin pong pinaigting ang pagkakandak ng pre-departure inspection to ensure po that all vessels and even the moderate boats are seaworthy to sail bago po maglayag at ang pinakastriktong direktiba po ay wala po tayong ia-allow na anumang barko o mga motorboats na magsasakay po ng mga pasahero na lagpas po sa kanyang itinakdang kapasidad. Kasabay rin po ang pagdideploy natin ng ating mga Coast Guard K9 dogs lalo na po sa mga major ports to conduct baggage inspection para maiwasan po ang pagsakay ng mga ipinagbabawal na items katulad po ng mga flammable at explosive items po. Tayo rin po ay mag-deploy ng ating mga sea marshals on board the passenger vessels lalo na po sa mga barko may mahabang oras ng biyahe. At ang pinakahuli po, ini-anticipate na rin po natin, Sir Genesis, yung pagdagsa po ng ating mga turista at mga beachgoers sa mga coastal beaches and island resorts. Tayo rin po ay naglagay ng mga lifeguard at nagsasagawa po tayo ngayon ng coastal and seaborne patrol para masigurado po na makakapagbigay tayo ng immediate response kung kinakailangan. May mga particular ports ho ba kayo na binabantayan, Commodore? Like halimbawa, yung mga top 5 ho natin na mga puwertong dinarayo ngayon pong semana. Well, based po sa monitoring natin simula ng Sabado, ang ating pong nakikita na medyo critical ports na makikater po ng maraming pasahero ay ang area po ng Batangas, Cebu, Iloilo, Bohol, and Oriental Mindoro. And mula po nung Saturday, ano pong na-encounter ho ninyong mga challenges lalo sa mga ito, yung top 5 na 'to? Ma'am. Yes, Sir Genesis, ngayon po wala po tayong nakikita and ang layunin naman po ng Philippine Coast Guard dito sa mga safety and security measures na inilatag po natin is to have a zero maritime incidents po sa buong observance po natin ng Semana Santa. We are in close coordination naman po with other law enforcement agencies kasama po ang PPA at saka Marina. Okay. Last on my part, bago natin ipasa kay Bombo Jai, sa initial monitoring ho ninyo ngayong semana, wala pa namang mga shipping lines, yung mga barko ho na nagpupumilit na magpuslit lamang or bigla na lamang po maghahakot ng mga pasahero, Commodore? Well, starting nung Sabado po, no, wala po tayong na-monitor kasi ang sinagawa naman natin, Sir Genesis, is we are in constant coordination not only with our stakeholders, kasama rin po yung ating mga coastal communities. Although 2 weeks ago, no, before po magsimula itong Oplan biyaheng ayos po natin, ay meron pong nai-report sa atin na isang kolorong na fishing boat na nagsakay po ng mga turista for island hopping. And unfortunately, no, they encountered maritime incident that time. So again, ang ating pong paalala sa ating pong mga kababayan ay wag po kayong tatangkilik ng mga kolorong ng mga motored boats because definitely hindi po equipped yan ng mga life-saving equipment po o yung life jacket. So we will be compromising our safety sa biyahe. Oo, okay. Bombo Jai, with your questions kay Commodore.
Okay, balikan ko lang yung paneling na ginagawa ninyo, Commodore. So far, sapat naman ba yung bilang ng K9 units para mabantayan yung lahat ng ports nationwide? Yes, tama po kayo. Sapat naman po. Again, na-anticipate naman po natin yung magiging posibleng bilang na monitor natin ngayong taon. Kasi last year, we were able to monitor a total of 3 million inbound and outbound passengers. So yan po ang tinitingnan pa rin po natin bilang. Although no weekend, no, compared of last year, ay halos 26% po ang itinaas po ng pasahero na na-monitor po natin. So handang-handa po ang Philippine Coast Guard dito sa pakikipagtulungan na rin po ng iba't ibang ahensya. And isa sa main operations na ginagawa ng Philippine Coast Guard ay ang Coastal Patrol, lalo pa ganitong expected na maraming beachgoers. Nababantayan pa ba ng Philippine Coast Guard na lahat ng parte o isla sa Pilipinas, Commodore? Yes, tama po kayo. Ang direktiba po ng aming commandant sa lahat po ng ating Coast Guard operating units is to deploy the rescue swimmers, the lifeguards, the floating assets, and even yung mga deployable response groups po natin. Dahil last year, if I could also mention, medyo malaking numero po na itala po natin is yung pagkalunod. So halos 53 drowning incident po ang ating po na itala. So yan pong iiwasan po natin. And again, na-mention po natin kanina na ang ating pong layunin ngayon or yung goal is to have a zero maritime casualty and maritime incident po. Pero sa inyong initial monitoring, Commodore, meron bang pagbaba sa bilang ng shipping lines dahil sa crisis or normal pa rin? Well, as we speak po, wala pa naman pong ganyang information. Sa araw-araw naman po ang ating pakikipag-ugnayan, hindi lamang po sa BPA, kasama po yung Marines. Okay, sa ngayon, tumitindi pa itong heat index. Kumusta naman yung kalagayan ng mga Philippine Coast Guard personnel na nagsasagawa ng series of inspection, lalo na sa maiinit na lugar tulad nga sa Dagupan, Iloilo, and Apari? Ang topmost priority po ng Philippine Coast Guard sa pag-deploy ng ating po mga tauhan is yung kanila rin pong kaligtasan o yung safety po nila. So meron po tayo mga on-board din na mga medics team po natin na in case na magkakaroon man po ng concern ng ating pong mga frontliners ay matutugunan rin po natin. Okay. Hanggang kailan po, Commodore, yung deployment ng Philippine Coast Guard personnel in line sa heightened alert? Magtatapos po ito pong ating offline biyaheng ayos hanggang April 5 dahil tinitingnan po natin after po ng Semana Santa ay mag-uuwian na rin po pabalik sa kanilang mga trabaho ito pong mga kababayan po natin. Okay, thank you so much. Abamo Genesis. Okay. Thank you so much for joining us, Commodore. By the way, congratulations sa pagkakapromote ninyo from Captain patungo po sa 1-star o bilang Commodore ng Philippine Coast Guard. Maraming salamat. Ingat po kayo, Commodore. Yes, ang atin lang pong paalala, Sir Genesis, sa mga kababayan po natin na uuwi sa kanilang mga probinsya. Unang-una ay bumili po tayo ng maaga ng ating ticket at pumunta rin po tayo ng maaga sa mga pantalan because definitely lahat po ng pasahero at mga bagahe po ay dadaan po sa masusing inspeksyon. Meron na rin po tayo mga terminal na meron pong mga online ticketing system para iwasan rin po yung mahabang pila sa pagbili po ng kanilang mga ticket. Wag din po tayo magdadala ng mga prohibited items katulad po ng mga flammable at explosives and even yung mga matutulis na maaari po mag-antala ng ating po mga biyahe. At sumunod po tayo sa mga direktiba sa mga sasakay po sa mga motorboats, particularly yung pagsusuot po ng mga life jackets. At we strongly advise din po yung ating po mga kababayan na huwag pong tatangkilik na itong mga kolorum na mga motorboats at i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard para masigurado po ang inyong kaligtasan sa inyong mga biyahe. At ang pinakahuli, Sir Genesis, ay ang ating lang pong alala ay huwag po tayo mag-engage into any water activities kung tayo po ay nakainom ng alak at palagi po nating babantayan yung ating mga anak para maiwasan po yung insidente sa karagatan at even sa mga swimming pools po sa insidente yung pagtalunod. Kasi last year, ito po yung may malaking bilang po na naitala po sa atin itong pagtalunod po. Thank you, Sir Genesis. Maraming salamat. Magandang umaga po. Okay. Maraming salamat po, Commodore. Ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, si Commodore Noemi Cayabia, mga kabombo. Kaugnay pa rin po sa pagbabantay ng Philippine Coast Guard sa kabuuan po ng ating mga isla o sa kabuuan po ng Pilipinas ngayon pong Semana Santa. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.